Walang nakaangat sa batas, kahit na presidente. Alam mo, hindi ko malaman kung matatawa ako o... Kasi anong tawag nito? Iba na ang breed ng mga journalist ngayon. No, kanya-kanyang diskarte yan. Unang-una, ang pinapasok mo, no, para matuto kayo, kayong mga bagong tubong media man. You don't be huwag kayong maging entitled na gusto nyo you will be treated like kings and queens. Sir, nakikinig sila sa'yo ngayon, Oo. Tama po yun. Para malaman nyo, didiskarte ka, kakaibiganin mo, maninikluhod ka. Yes. Yan, magi-stake ka. Kasi yan ang trabaho ng journalist. Hindi ka nandyan para subuan ng balita. No? Gawan mo ng paraan. Halimbawa, nagtatanong kanina yung isa, sigurado ba kayo na galing? Alamin mo. Oh, may source ka. Kailangan meron kang network sa police. May network ka sa KOJC. Ganyan ang newsman. Hindi yung magsusumbong ka kay Attorney Torion. Hindi kami pinapapasok, binabastos kami. Kasi walang newsman na binabastos kung hindi kayo bastusin. Ganun yun. Ako 50 years na ako rito sa media. Hindi ko pa nasubukang mabastos kahit na yung inuupakan ko presidente. Oo. Di kanya-kanyang diskarte yan gawan ninyo. Nag-aral naman kayo. Pero ako ang pakiusap ko lang sa mga kapatid natin sa hanap buhay, no, lalo na yung mga bagong tubo. Ang trabaho yan. Pagtrabahuan ninyo, ang journalist na totoong journalist, gumagapang yan, lumuluhod yan. Ha? Sinusuong yung hinaharap ang bala. Ganyan, no? Hindi yung nasigawan ka lang na hindi kayo welcome dito dahil bias kayo. Sasama na ang loob mo. Di wag ka na mag-journalist kung sasama ang loob mo. Oo. Tama, Sir Jay. Trabaho natin yan eh. Trabaho natin yan. Sige. Bakit? Kasi nakita ng tao eh. You cannot blame the members of KOJC. Ako hindi ako miyembro ng KOJC para lang malaman ng mga nakikinig dyan. Anong tawag nito? Hindi ko masisisi yung mga miyembro dyan sapagkat yun ang nakikita nila. Manuta ako, kanina lang PTV4. May nag-stand upper pa dyan sa loob ng compound. Ang layo ng istorya niya eh. Ang istorya niya, ang reality, barricaded yung cathedral. Ngayon may nagtanong kanina, ano ba yung cathedral na yan? Abay, ibubuka na reporter pag hindi mo alam kung ano yung cathedral na yan. Aralin mo, mag-research ka. What is that cathedral? Is that equivalent to Vatican? Is that equivalent to Mecca? Trabaho ng newsman yan. Hindi mo tinatanong yan sa source. Kailangan manaliksik ka, magpagod ka. Research. Mag-research. Sus Maria Josep, nasanay tayo sa spoon feed, magpe-press conference, gusto nyo. Kinakailangan, ang tawag dyan po, maging enterprising newsman ka. Kanya-kanya kayong angulo, kanya-kanya kayong storya. No? Ngayon, sinigawan ka, di-report mo yon. Nag-attempt po kami pumasok para makuha ang site, kami po sinigawan na bias ang aming istasyon. That is the story. So why begrudge these people, the 7 million people of KOJC, for feeling bad against your network or against your newspaper simply because they experience it. Yes. The bias of the Channel 5, for example, of ABC5 or TV5 or GMA or kapareho kanina. Alam mo, ini-interview si attorney kanina ni Manuel de Castro, no? Dati kong tauhan niya. Noli de Castro. Unang-una, sabi ko nga, message ko nga sana si attorney kanina, wag mo nang patulan yan. Unang-una, walang English yan. Pangalawa, mababaw ang IQ niyan. Kasi 10 taong ko kasama yan eh. At saka pangalawa, nagtatrabaho yan sa network ni Tambaluslos. Natural, hindi ka bibigyan ng yan. May agenda na yan eh. Tama. Kaya, kaso lang, hindi siguro na lumusot yung aking text kay Kasi, isipin mo, nagmamarunong siya, wala namang alam sa batas. Yes. Exactly. Kasi Yan ang mahirap sa ating mga newsman. Masyado tayong entitled. Akala mo, porque nandiyan tayo, meron tayong mikropono, meron tayong recorder, meron tayong laptop. Sir Jay. Akala mo, sakit na ng mga newsman yan eh. They think they are God's gift to humanity. We're not. Sir Jay.
Sir Jake, kung para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, baka hindi na napanood yung episode na in-interview nga itong si Attorney Israelito Torion ni Mr. Noli de Castro. Abay, iginigiit ni Mr. Noli de Castro na dapat sumuko si Pastor Kibuloy. Ang sabi ng abogado, Kasi nga alam sa batas. hindi niya naintindihan kasi yung legal remedy because this guy, anong tawag nito? Busy ito sa pakikipagkaibigan doon sa may-ari ng developer na nasangkot dyan sa mga corruption sa gobyerno eh. Imagine that. Sorry Noli babanggitin ko ito kasi hindi tama yung ginagawa mo eh. Yes. 10 years tayo magkasama dyan sa ABS-CBN. When it comes to deeper stories, especially legal, you know nothing. Oh. Parang ano lang. Ayaw kita ipahiya. Pero isipin mo, sinasabi na sa iyo ng abogado, ito po ay part ng sistema ng juridikatura. May legal processes. We are availing, my client is availing of this legal remedy. Ayaw mo makinig. Yes. Ba't ka ba nag-interview? Gago. Oh. Sir Jay, Yung Tanga. Oo. it's possible din kasi Sir Jay na hindi naman talaga sila after dun sa kung ano talagang sagot. Wala ni talaga. Atty. Torion. Actually, gusto lang nila makausap si Torion para maging legitimate yung kanilang komentary. pahiyain din. Ipahiya. yun Pero na. nabaliktad Ang problema, hindi mo pwedeng ipahiya, Sus Maria Josep. Scholar ng bayan yan. Dean of the College of Law, may doctorate degree sa law. Sus Maria Josep. Pinahiya na nga yung mga abogado sa Senate tapos magmamaang-maang ka pang magaling, pulpul ka naman numero 1. Sana nakikinig siya ngayon, Sir Jay, at Kahit na hindi siya makikinig, aabot yan. Alam mo, Sir Jay, kaya naiintindihan natin yung emosyon, reaction Kaya ng ako mga binabanggit PLDT ito. workers. Kaya ako binabanggit ito, Jade. Kasi alam ko nakikinig yung mga Davao newsman. Mhm. Huwag po kayong ganyan. Kaya hindi tayo maasenso dito sa Davao. Nagtatanong kayo, bakit ako nag-succeed sa Manila? Simple lang, hard work. Magtrabaho lang, mag-research. Being a journalist is 100% research. Sir No? Jay. You do not rely on spoon feeding. Mm-mm. Sir No? Jay, may question lang ako. Kasi kung nakikinig sila ngayon, may na-mention ko kasi yung word na entitled. Baka kasi masaktan na naman Oo. sila. Kasi Sir Jay, Wag na kayong magbalat sibuyas. Gagalit kayo dun sa mga tao pag balat sibuyas. Kayo, balat sibuyas. Trabaho natin yan, no? Hindi pwede yung yung gusto ninyo. Pag dumating kayo dyan, you will be treated like queens and kings. Hindi ganoon. Makikiusap ka, makikisuyo ka. Kung hindi ka welcome, pasensya ka. Maghanap ka na ibang kalsada, baka mamaya doon makalusot ka. Kami nga noon, ultimong onion skin, binibili namin yan para makakuha ng istorya sa mga janitor. Ganun kahirap ang pagiging journalist. Hindi biro kung gusto mo talaga matawag na true-blooded journalist, kasi Ngayon, naintindihan ko. Tama yung ginagawa nyo pagdating doon sa desk sa Manila, naiibang istorya because iba ang marami dyan, nababayaran namin. Malas ninyo, hindi kayo doon. Sila may mga pick-up na branded, nakatira sa condominium, bigay ng mga godfather nila doon. Kaya, ang anggulo nila iba na. Maaring yung istorya ninyo, tama yung binadala yung istorya sa Manila, pero yung lumalabas sa network ninyo, hindi na tama kasi nga, may ibang ginagawa. Yes. I will tell you, baka hindi nga umabot dito sa 5 ang matinong newsman sa Manila na hindi bayad. Oo. Sir Jay, kung nakikinig Kaya sila nga ako ngayon- nag-retire ng maaga eh. Kasi I cannot hack it. No? The corruption in media is too much. Iba-iba dyan. Yung iba, binibigyan ng kondo, binibigyan ng baril, binibigyan ng sasakyan, binibigyan ng babae, pinapag-good time. Ganun sila mag-corrupt ng media. Oo. Kaya hindi Sir natin Jay. masisisi din. Sige, Ina. Meron akong isang tanong pa kasi bilang isang matagal na rin po kayo sa industriya ng pamamahayag, ano po yung ma-advise nyo sa kanila ngayon? Kasi nakapasok sila ngayon sa compound, nakita nyo paano sila magtanong. Yung paggawa nila ngayon ng storya po regarding sa ating nangyayari dyan sa compound. Dapat nga matuwa sila. Imagine mo, you were welcome into a private domicile. No, that seldom happen. Sa trabaho ng newsman, bihira ka nakakapasok because, anong tawag na, logically,
Yung may-ari ng private property, hindi ka papapasukin. Private property niya yan eh. Oo. Ngayon, pag pinapasok ka, matuwa ka, hindi yung magdadabog ka na sinigawan ka eh. Sinigawan kang bias eh. Oo. Wag ganon. Imbis na pasalamat, ay salamat sir, naimbita kami rito. Oo. Nakita namin yung loob. Oo. Yes. Sir Jay. Hindi nakita nyo, kayo ba nagre-report? O, kung ano yung naamoy nyo riyan? Ha? After 4 days, after 5 days. Nakita nyo ba kung paano i-desecrate yung place of worship? You may not be ako, hindi nga, ulitin ko ha, hindi ako miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero, respetuhan yan. But, more over and above that, pag journalist ka, anong tawag nito? Alamin mo. O, ito itong building dito sa kaliwa na binabarikada. Ano ito? Ganito. Uy, alam mo, walang bayad mag-Google. Ha? Mabuti nga ngayon, nung araw pupunta pa kami sa National Library para mag-research. Kayo nandyan na ngayon at your fingertips na yung pagre-research. Oo. Sir Jay. Don't be entitled, no? Hindi kayo aasenso dyan. Maniwala kayo. Hanggang dyan na lang kayo. Pagka ganyan kayo ang attitude ninyo.